Sa isang misa nagsisimula ang araw ng mga estudyante o seminarista rito. Matapos ito, sabay-sabay rin silang nag-aalmusal. Parte ng kanilang training ang pagtulong sa mga gawain sa loob ng seminaryo. Bata pa lang si Kent, alam na raw niyang pagpapari ang kanyang calling. Nung makita ko na sila, I was just attracted by vestments. No, ako po'y batang maliit. Then pag uuwi, kukuha ka ng kumot, isusuot mo sa sarili mo. You have to imitate. Bibili ka ng Coke. I role-played the Mass when I was 5. So even before, yun na po yung consciousness ko. I just want to become a priest. Hindi ako pinilit, kundi it dawned on me, yun ang gusto ko maging buhay. Every after dinner, at saka po yung recreation time ng 4 p.m. onwards, so pwedeng maglaro. Pwede ko maglaro ng billiard. Pwede maglaro. Pero may oras lang din. Opo. So at least meron kayong ganito, no? Opo. Importante ba meron kayong ganitong outlet? Recreation is very important in terms of breaking the boredom in the seminary. Ang pamilya ni Monsignor Sabino Venco, kabilang daw sa mahigit 100 pamilyang presbyteral sa Hagonoy o yung hindi nawawala ng pari sa pamilya. One very important factor sa buhay ng mga taga-Hagonoy ay itong religious life, yung church-going, yung devotions, yung mga processions and traditions. Doon sa amin, sa pamilya, pagdating ng orasyon, lahat nasa bahay na, and then magro-rosaryo na kami. Kaming magkakapatid, mga bata pa lamang, hali-halili kami ng pamumuno ng Santo Rosario. Samantalang inintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesus. Pero sa paglipas ng panahon, kapansin-pansin din daw ang pagkaunti ng mga nagpapari rito. The world and the outlook and the values of people do change. And in the postmodern times, yung mga kabataan ay yung hindi sila namumulat lumalaking, how can I serve, how can I be meaningful and be there for other people. Hindi. Ang values ngayon ay, how can I pursue which career will bring me to the top? How do I earn my first million? ASAP. Ganon ang mga iniisip. Kaya the world of sacrifice, that's not very popular with the youth today. Habang si Kent naman, matapos ang 13 taon, nakamit na rin ang inaasam-asam na pagkatapos. This has been our journey. This is the road of life ahead of us. Masayang-masaya kasi nakikita kong nakuha naman ni Kent ang lahat na kanyang pinaghirapan. Talagang para sa kanya dahil maano yung bata na yun eh. Talagang pasikap pag-aral. Maaaring hindi ko siya maipaliwanag sa mga salita, pero nag-uumapaw yung saya, yung galak sa aking sarili na naabot ko yung pagkakataong ito ngayon. Nakatapos ng pag-aaral, at the same time, meron na akong excitement sa naghihintay sa aking ministeryo sa hinaharap. Ngunit batid ni Kent na ang mas malaking hamon na naghihintay sa kanya, hindi lang nakakahon sa responsibilidad niyang pamumunuan ang isang parokya, kundi kung paano ring mananatiling mabuti at tuwid sa lahat ng pagkakataon. Kung paanong malampasan ang mga problema at tuksong susubok sa kanya bilang isa sa mga pinunot tagapangalaga ng Simbahang Katolika.